bago ang lahat. Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang posibilidad ng pagbabalik ni Lonnie Walker sa Los Angeles Lakers ay nagdudulot ng excitement sa mga NBA fans, lalo na matapos siyang i-waive ng Boston Celtics bago magsimula ang 2024-25 season. Si Walker, nakamakailan lang ay nagpamalas ng husay sa preseason kasama ang Celtics, kung saan nakapagtala siya ng average na 7.3 points sa loob ng 16.4 minutes sa 4 na laro, ay muling nakatuntong sa free agent market. Ang kanyang pag-release mula sa Boston ay pangunahing sanhi ng mga konsiderasyon sa pananalapi. Ang pag-retain kay Walker ay magdudulot sa Celtics ng malaking gastos sa luxury tax penalties na tinatayang aabot sa humigit kumulang $11 million. Ang hakbang na ito ay nagpasiklab ng espekulasyon na si Walker ay maaaring maging target muli ng Lakers, isang team na kanyang ginampanan ng mahalagang papel noong 2022-23 playoff run. Ang mga fans ng Lakers ay may matamis na alaala ng kanyang mahusay na performance sa Game 4 ng Western Conference Semifinals laban sa Golden State Warriors, kung saan siya ay nakakuha ng 15 puntos sa ika-4 na quarter na tumulong upang masungkit ang mahalagang panalo. Ito ay isang sandaling nagpatibay sa kanyang reputasyon sa kasaysayan ng Lakers at nagpatibay sa kanyang koneksyon sa mga fans. Habang sinusuri ng Lakers ang kanilang roster ngayong papalapit na ang season, posibleng makinabang sila sa muling pagkuha kay Walker. Ang kanyang kakayahang makapuntos, atletisismo at karanasan bilang isang 6-year veteran sa NBA ay naglalagay sa kanya bilang isang mahalagang asset para sa anumang team. Sa career averages na 9.8 points and 2.3 rebounds per game, napatunayan na ni Walker na siya ay isang maaasahang scorer mula sa bench. Ang kanyang kakayahang lumikha ng sariling shots at magbigay ng offensive spark ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa Lakers, lalo na sa mga pagkakataong hirap ang kanilang opensa. Bagaman si Walker ay nasa free agent market ng halos 2 buwan bago pumirma sa Celtics noong Agosto, maaaring magbago ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Ipinakita ng kanyang preseason performance na marami pa siyang maiaambag sa isang NBA team. Ang Lakers, na posibleng naghahanap ng karagdagang depth at scoring sa kanilang backcourt, ay maaring isang natural na destinasyon para sa kanya. Bagaman hindi pa tiyak kung gagawa ng hakbang ang Lakers upang makuha muli si Walker, lalo na sa gitna ng mga kamakailang roster signings, ang posibilidad ng isang reunion ay maaaring tanggapin ng maluwag ng parehong team at mga fans. Kung itutuloy ito ng Lakers, maaaring bumalik si Walker sa pamilyar na purple and gold uniform, handang gumawa ng isa pang di malilimutang ambag para sa isang prangkisa na patuloy na nagpapahalaga sa kanyang mga naging kontribusyon. Kung pipirma si Walker sa ibang NBA team, ito na ang magiging ika-4 na team sa kanyang career. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Baron Davis ay tumulong sa Warriors na maisulat ang isa sa pinaka-hindi kapani-paniwalang campaign ng NBA, at naniniwala ang dating all-star point guard na muli na namang nagulat ng Golden State ang mundo ng basketball sa paparating na NBA season. Ipinaliwanag ng minamahal na icon ng Warriors kung bakit malakas ang posisyon ng Golden State upang mapabuti ang kanilang naging pagkadismaya noong nakaraang season. Inaasahan kong mabibigla ang maraming tao sa Warriors, sabi ni Davis sa isang eksklusibong panayam kay DJ Siddiqui ng Clutch Points. Kung titignan mo ang nakaraang taon, sila ay isang play-in team. Pero kung titignan mo ang pabago-bagong sitwasyon nila kung saan sila pwedeng mapunta, ito ay usapin lamang ng 3 o 4 na laro. Kapag ginamit ko ang aking pananaw bilang player at coach, 4 na laro na lang ang kulang namin para mapasama sa ika-5 pwesto. Ang team na ito ay pwedeng maging 4 na laro na mas maganda kaysa sa team ng nakaraang taon. Sa tingin ko mas marami silang talento o katumbas ng talento, sariwa at positibong enerhiya para sa Warriors, at ang mga batang player ay magkakaroon ng mas malaking responsibilidad. Isang batang player na inaasahang aasa ang Warriors ay si guard Brandin Podziemski, na maghahangad na mas mapabuti pa ang kanyang malakas na rookie season sa kanyang pangalawang taon. Ipinahayag ni Davis ang kanyang matinding kumpiyansa kay Podziemski, habang pinupuri rin ang mga hakbang na ginawa ng general manager na si Mike Dunleavy at ng front office ng Golden State sa off-season. Inaasahan kong marami kay Brandin Podziemski, sabi ni Davis kay Siddiqui. Sa tingin ko maganda ang ginawa nila sa pagkuha kina Kyle Anderson at Buddy Hield. Mayroon silang mga veteranong player na makakatulong sa kanila na manalo ng mga laro. Kapag iniisip mo si Buddy Hield,
isa sa mga nangungunang 3-point shooter sa liga. Sa pakikipag-partner kay Steph Curry, kailangan ni Steph ng mga kasamahan, pati na rin si Draymond Green, kailangan nila ng mga kasamahan upang maabot ang kanilang nais na maging, patuloy ni Davis. At ito'y nagiging mas mapanganib para kina Draymond at Steph. Gusto ko ang Warriors. Matapos magtapos ang nakaraang season bilang ika-10 seed sa Western Conference, tiwala si Davis na mapapabuti ng Warriors ang kanilang 46-36 record na nauwi sa pagkatalo sa NBA Play-In Tournament laban sa Sacramento Kings. Sa tingin ko mas magiging maganda ang kanilang laro kumpara noong nakaraang taon, sigurado ako, sabi ni Davis kay Siddiqui. Speaking of Warriors, ang Golden State Warriors ay maglalaro sa kanilang unang regular season game ng 2024-25 NBA season sa Miyerkules, Oktubre 23 laban sa Portland Trail Blazers. Papasok ang Warriors sa regular season matapos magtala ng perpektong 6-0 sa preseason, ang nag-iisang team sa NBA na nakagawa nito. 10 beses na NBA All-Star si Steph Curry at siya ay nagtamo ng minor na injury sa daliri laban sa Sacramento Kings. Ngunit nakapaglaro pa siya ng isa pang preseason game pagkatapos nito. Pagkatapos, hindi nakasama si Curry sa huling laro ng preseason ng Golden State laban sa Los Angeles Lakers na nauwi sa isang malaking panalo para sa Warriors. Bagaman inaasahang maglalaro si Curry sa opening night laban sa Portland, may partikular na plano si head coach Steve Kerr para sa kanyang playing time. Balak ni Kerr na limitahan si Curry sa humigit kumulang 32 minutes per game upang mapanatiling sariwa ang kanyang superstar point guard sa buong season. Ngunit ang plano na ito ay controversial sa ilang mga fans ng Warriors. Si Curry ay 36-year-old na, kaya kailangan ni Kerr na pag-ingatan ang kanyang workload. Mapapanood ng mga fans ang tip-off ng laban ng Warriors at Trailblazers sa Miyerkules ng alas 7 ng gabi sa Pacific Standard Time. Narito ang Golden State Warriors 2024 opening night roster. 6'9", forward number 1 Kyle Anderson, 6'1", guard number 3 Reese Beekman, 6'6", forward number 23 Draymond Green, 6'4", guard number 7 Buddy Hield, 6'9", center number 32 Trace Jackson Davis, 6'7", forward 00 Jonathan Kuminga, 6'9", center number 5 Kevon Looney, 6'2", guard number 8 DeAnthony Melton, 6'5", guard number 4 Moses Moody, 6'2", guard number 0 Gary Payton, 6'4", guard number 2 Brandon Podziemski, 7-foot center two-way player number 21 Quinten Post, 6'7", forward number 15 Gui Santos, 6'2", guard two-way player number 61 Pat Spencer, 6'5", guard number 43 Lindy Waters, 6'7", forward number 22 Andrew Wiggins. And last but not the least, one and only the greatest shooter of all time, 6'3", guard number 30 Stephen Curry. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.